isa pang aking idolo, yung boss ko na marami kami pinagdaanan noon eh. Si General Olarte. Sir. Sige, sir. Nung nag-raid kami doon sa Bukid, sa yung isang mining company doon, malaking multinational mining company. Sabi ni General, yung RD namin, General Olarte, sa gwardiya, RD ni, General Olarte, musulod may sa iyong premises. Sabi ng gwardiya, sir, di po pwede, wala instruction sa amin yung management. Wala daw papasukin. Papasukin mo kami dahil meron kaming implement dyan sa loob. Sir, hindi daw talaga pwede. Sabi ni General Olarte sa akin, bato, upakan mo. Nagsabi niya, upakan mo. Sabi ko, sige, sir, tabi ka muna. Kinasa ko yung M203 ko, upakan ko yung gate. Sabi niya, tutuhanan mo pala. Talagang girahin mo. Puta yung gwardiya naman, nag-cover yung gwardiya. Nung walang pumutok, sabi ng gwardiya, sir, papasukin na namin kayo. Sige, sir, pasok na. Huwag lang nyo kayo putukan. Sa ating mga local chief executives, nandito kayo. Si Governor Nelson Dianghirang, Governor Randamo, the importance of the role of the barangay captains. Dahil ngayon, sa labanan natin, sa gira natin sa droga, napakalaki ang papel ng barangay captain. So dapat maraming barangay captain involved talaga palagi. Kasi kung hindi sila involved sa gira, sigurado involved sila sa distribution ng droga. Ganon yung mga kapitan na yun, pag ayaw tumulong, kaya talaga in-involve namin yung mga kapitan. Very, very crucial. Hindi tayo mag-succeed without the help of the barangay captains. Thank you, Kap. Doktor, ito si Colonel Morales. Tatong leader ko ito sa ARSAP noon. Ako company commander. Nag-operate kami sa Mandog. Sa dami na nakalaban namin, siguro, basta Friday the 13th yun, di ba? That was Friday the 13th. Yung encounter namin, nag-start ng alas 5 na madaling araw. Natapos kami mga alas 3, alas 4 ng hapon. Naubusan na kami ng bala. Tapos si Lieutenant Morales, yung in-account ko yung patay namin, umabot na ng 13. Friday the 13th yun, tapos ang patay namin is 13. Ewan ko kung meron pang buhay dito. Ayun, si Puntanos. Si Puntanos, retired na. Kasama namin ito doon. Friday the 13th, 13 yung patay namin. Tapos pag-withdraw namin sa likod, hindi na makaya. Ubus yung bala namin eh. Ang dami ng IPA, ayaw talaga umatras. Umatras kami. Sabi ko, withdraw sa likod. Kasi maubos tayo. Pag-withdraw namin sa likod, inakaw ko yung mga tropa ko. Ilan na patay, 13 yung patay, daming wounded. At nakita ako, sabi ng first sergeant ko, sir, si Lieutenant Morales, missing. Wala, hindi makita. Sabi ko, sino kasama niya? Sir, yung buong team niya, 8 sila missing, hindi namin makita talaga. Sabi ko, patay na. Nandoon na to sa NPA, hinila na ng NPA doon sa... Wala na. Sabi ko, patay na ito. Pero later, dumating rin. Naka-withdraw rin. Pumunta sa pwesto namin. Pinagalitan ko. Sabi ko, bakit hindi ka nag-withdraw? Nagkuman ako na withdraw. Ubus ng bala natin. Bakit ayaw mo mag-withdraw? Sabi ni Lieutenant Morales, sir, ubus na yung bala namin, sir, pero may dala pa kami mga itak eh. May dala pa kami mga itak. At saka, yung buong team ko, sir, bawal umatras. Yung pala binyag pala ito ng tagtag. Yung pulahan ba? Pulahan. Ang instruction sa kanila, pag gira na, pagputukan, sige lang abante, walang atrasan, abante kasi kung mag-atras ka, tataplang ka daw. Ako ko yun, hanggang ngayon, tagtag ka pa rin? Pulahan ka ba? Ha? Wala na. So, yung command group ninyo, meron kayong commander, meron kayong RD na very intelligent, academically excellent. Meron din kayong fighter na DRD na ayaw tumakbo sa gira. Ayaw ito umatras. Pero si RD naman, may record dito sa Buanga. Malala niyo yung siege doon sa
Yung binumba yung batalya incident, namatay yung RD doon. Silang nag-rescue noon, si Sir. Si Jel Gerlan. Naputol yung kanyang, yung thumb niya. Inkwentro niya yung yung mga ng hostage doon. Si Police Yusuf Baldillion, batang-batang DRDO. Hindi ko kayo inaasahin na opisyal dito na hindi magaling. Lahat na ilagay ko dito talaga can deliver. Kaya, this is not only my home place, but remember, this is the home place of the President of the Republic of the Philippines. Kaya kailangan talaga mapunta ito magagaling. Si Police Senior So Prestito Gatera. Ito, iba rin experience mo nito. Matagal ko itong kasama. XO ko ito sa kumpanya noon. Huwag natin kwento, no? Huwag na. Censored. Censored yun, censored. Hindi, totoo lang. Mga young and dashing sigal lieutenant kami noon Ang gaganda lalaki namin. Alam ng mga matanda yan dito. Pagdating namin ito, gagandang lalaki namin, matitikas, batang-bata. Maraming chicks pumunta doon sa kumpanya namin. Pumunta dyan na chicks. Of course ako, exempted ako, napakaganda na asawa ko Hindi ako kasama. Exempted. Ito lang, si Gatera. Pinasa. Sabi ko, Presti, mayroong babae dito na makulit ikaw na bahala. Binigay ko sa kanya. Nag-usap sila. Kinaumagahan, pagising, tinanong ko siya, yung chicks, kumusta ang date niyo ni Lieutenant Gatira? Sabi nung chicks, naunsa mo itong opisyal ni mo, Sir Roy, nga nahurot ba kong paak sa lamok? Ano naman? Magdamag akong niliktura sa Biblia. Binisahan ako na binasahan ng Biblia. Yun ang nangyari. Binisahan ako ng Biblia. Hindi tayo nagkamali. Nandito ito si Colonel Gatira, Sir Chief of Staff. Very devoted dito sa pamilya at saka maka-Diyos talaga ito. Ang ganda ng kombinasyon ng iyong command group. Ang ganda. Sa mga RDs, mga Chiefs of Police, baka mayroon akong makalimutang basahin dito, magtampo sa akin. Okay na po. Happy Police Service Anniversary sa ating lahat. At magandang umaga po sa ating lahat. Doon sa Manila, sa Metro Manila, lahat ng mga mayor, konsihal, congressman, barangay kapitan, sige take sa akin. Sige take sa akin, sige tawag sa akin. Sabi na, Sir, kailan ba ninyo kami lagyan ng station commander dito sa amin na taga Davao? Yan ang request na lahat. Totoo yan. Lahat. Sabi ko, bakit? Bakit gusto yung taga Davao? Sabi na, Sir, iba kasi pag taga Davao, sigurado talaga kaming matino, masipag, masigasig, at walang takot. So, ako'y talagang pulis Davao-inyo, kaya tuntua ako nang makuha ko yung mga request nila. Gustong-gusto nila. Lalo na yung Quezon City. Nung nilagay ko si Superintendent Patay doon sa Police Station 6 sa Commonwealth, sa Batasan, harap ng Congress, nandun yung station niya. Pagdating niya doon, hinuli kagad niya yung pulis niya na ng extortion, yung hulidap ba? Pag hulihin ka, pipirahan ka, tapos i-release ka. Hinuli ni Patay. Nung hinuli ni Patay yun, kumalat sa buong Quezon City. Lahat na ng tao doon gusto taga Davao ang gagawing station commander sa kanilang stasyon. So, dapat tayo masaya. Tayo masaya dahil ang akin namang text back sa kanila. Pasensya na po, sir. Dahil
galit na po si Mayor Inday Sara sa Davao dahil lahat ng magagaling na pulis ng Davao, kung hindi napunta sa Malacanang, andito sa Camp Crame. Kaya wala na ako maibigay sa inyo. Wala na ako maibigay. Alam naman, tanggalin natin lahat ng magagaling na pulis dito, tapos wala nang maiwan. Ito yung ating lugar, kailangan pangalagaan natin. Basahin ko, narco-politicians at mga narco-cops, yung mga narco-policemen. Halos makuyapan ko sa kayaw-yaw gahapon, sa kasuko na ko, murag bubuto akong dughan. Makita ni mo mga kernel, senior soap, major, hantod sa P1, involved sa droga. Sabi ko, hindi ko alam ano nangyari sa ating mundo, ano nangyari sa Pilipinas. Bakit ganito na tayo ngayon? Nakakadismaya po. Lalong-lalo na, ako ay isang talagang pulis probinsya nang gagaling sa Davao. Pagdating doon sa Manila, ibang standard natin. I am very proud to say, everywhere I go, I am very proud to say na iba ang standard namin sa Davao. Yung pamulis namin sa Davao. Very rare ka makakita dito na pulis na na-involve sa droga. Grabe. Talagang harap-harapan yung pagtanggap na ng pera galing sa droga. Yung ginawa ng kalakaran na. Sabi ko, hindi talaga mangyayari dapat yan. Siguro, desisyon na rin ni Lord. Sabi ni Lord, dapat si Presidente Duterte na magpresidente para bigyan ng lunas itong problema nito. Otherwise, magiging narco state tayo. We are going towards that. Kung makita nyo, yung si RMM, ilang mayor yung sa Lanao Sur. Ang nagpapatakbo sa kanila, si Marimar. Naging mayor sila. Nagpapalitan na lang. Asawa, husband, asawa, papalit-palitan sila doon. Dahil niroll nila yung kanilang munisipyo sa drug money. That's narco-politics. Kontrolado nila. Ang daming lugar, kontrolado na ngayon ng mga narco-politicians. Mabuti naman at dito sa atin talagang hindi nangyayari yan. I am very proud na sa atin walang nangyayaring gano'n. Kaya, alam nyo po, we are still more than 1 month old yung Duterte administration. Pero pakiramdam ko, parang isang taon na yung administrasyon ng Duterte. Grabe ang wear and tear sa amin eh. Grabe pagod talaga. Sincerely. Kala ko 1 year na ako sa Krami. Yung pala 1 month pa lang ako doon. Sobra. Dahil nga, makita mo problema talaga. Makita mo talaga pag nandun ka. Sabi ko, bakit ba ako naging CPNP? Hindi naman. Sarap ng buhay ko sa Davao. Bakit nag-CPNP tayo dito? Sagot naman sa akin ni Presidente. Nga naman day. Ako ba day? Nangandoy ba day ako mga Presidente? Pareho man tawa mga andoy. Kung saan man sir, pagbuot na sa Ginoo eh. Pagbuot sa Ginoo eh, so atong sundo ng Ginoo. Gusto sa Ginoo nga upakan na ito ni problema sa drugs. So, way atrasay. Ikaw, sabi ko, di magay ka mahadlok matay nga presidente ka. Ako pa ka, nga chipinpir ako. Siya nga, mas gwapo-gwapo ko ni mo gamay. Siguro, mas mahadlok ko. Kaya hadlok ko matay, mas gwapo-gwapo mo gamay. Anyway, diyan talaga nakikita kung gaano kalaki ng problema natin. Pag nasa sakyan na kami, pagpasok ng sakyan galing sa engagement, sabi ng idikam ko, Sir, makatuo ba ka sa hitabo sa imuha karon? Sabi ko, di ko katuog Glenn. Ngayon, kami po sir ba, di may katuog, anong inaana lang sila? Bakit gano'n na lang yung taong bayan? Everywhere I go, kahit saan ako pupunta sa Metro Manila o sa probinsya, ang tao, budasmag ba, dugok. Pagdugok, ikot nabukang naman siguro ni mga tawhana ni, sumasunod sa ulo ni mga tawhana ni, budasmag man. Budasmag magpa-picture. Magkuhan lang eh. Dili mapugan. Yung mga security ko, mabuang na lang og tinulak. Kay, wadto ko migamol. Sa una, after alas 5, dili pa ko si PNP. After 5 o'clock, nasa migamol ako, sir. Lakad-lakad, hanap na makain konti, then manood na sini.
Tapos uwi na nagkrami. Since nung nabalita na mag-CPNP ako, doon na nag-start. Doon nag-CPNP ako, sir. Pupunta ako doon. Nakakap ako, naka-jacket. Lakad, gano'n. Naglakad, may isa nakakilala. Uy, si Chief Bato. Sir, pwede ba picture? Picture. Makita lang iba. Nung makita na iba na meron, nandun ako wala. Dasmag na. Marag pandemonyum yung bamol. Inanap ako kagwapo nga. Kagubot na yung mga tawhanan. Isa lang ang indicator dyan. Isa lang ang indicator. Yung frustration ng taong bayan sa failure ng ating gobyerno na i-address yung problema ng droga at kriminalidad at korupsyon. Yun lang talaga. Sawang-sawa na yung taong bayan. Kaya ngayon sana tayo magkaisa. Hindi lang tayong kapulisan, pati mga LGU, tayo mga civilian mismo, milipulisan. Before I end, baka hindi na ako makauwi sa bahay, nakalimutan ko palang recognize yung presensya ng aking asawa. Nangga, tayo nga. May first lady. Tayo ka. Baligtad na po ang panahon ngayon. Hindi siya nagsisilo sa mga artista sa Manila. Siya ang pinagsisilusan ng mga artista. Sabi sa akin ng mga artista na pupunta sa opisina, nakakaingit naman, sir, at nagsisilos kami sa misis mo. Bakit siya na pag-asawa mo? Siya ang pinagsilusan. Okay lang? Okay lang. Yung palang mga misis ng class 86 na dito. Please stand up, yung ladies ng 86. Dalawa lang ba kayo? Dalawa lang? Tindog para yung aking mga anak, yung aking mga dalaga. Tayo, pakilala kayo. Napakilala ko sa inyo para tulungan nyo ako pag nakita ito sa mga mall, baka kidnapin ito ng mga drug lord. Alam nyo, yung mga drug lord, pag hindi nila ako nakuha, hindi nila makuha si President Duterte. Doon sa titira sa weakness kung saan tayo mahina, sa pamilya. Marami na akong alam doon na sa Manila. Hindi niyo alam, hindi nababalita. Pero umiiyak na lang sa akin pupunta ang isang opisyal na nagtatrabaho against drugs. Sir, ganito po nangyari sa buhay ko. Kaya ako nagkaganito. Personally lang, kininto sa akin. Yung wife niya, kinidnap ng drug lord. Yung anak niya, kinidnap ng drug lord. Hindi nababalita yan. Pero grabe ang suffering ng mga tao na nagtatrabaho against drugs. Ganun nakatindi. Mabuti sana kung ano magtatrabaho, mga Pilipino lang. Meron pa nagtatrabaho na foreigner. Ganun katindi. Kaya pag hindi tayo kumilos ngayon, walang pupuntahan. Mabubuhay tayo under the threat of narco-terrorism. Narco-terrorism gagawin nila. Sa ating lahat, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much, sir, for that lively and